Okay, magandang hapon. Ano ba talaga ang NTP? So pag sinabing NTP, ito po yung Notice to Proceed. Anong gagawin ng buyer pag siya ay NTP na? Hi guys, good afternoon. So ngayong araw, trip lang. So, nakatanggap ka na ba from the developer ng NTP? Naka-receive ka na ba ng email na sinasabing ikaw ay NTP na? So, ang ibig sabihin ng NTP ay Notice to Proceed. Okay? Kung nakatanggap ka, ilang hakbang na lang yan para sa dream home mo. Ano nga ba yung mga susunod na gagawin? Ano yung mga ipapasa mo? Yan ang pag-uusapan natin dito. Kapag natanggap mo na yung Notice to Proceed from the developer, ito yung email, no? Ito yung signal para mag-confirm sila at simulan na yung construction ng bahay mo. So huwag kang magmadali, basahin mong maigi kung ano yung mga nakalagay dyan. And dun sa confirmation na yon, sisimulan na yung bahay mo. Pero bago yun simulan, kasi may mga hihingin pang mga latest documents si developer bago mag-proceed doon. Yan, so ito yung mga kailangan mong ihanda. Siyempre nandyan yung payslip, latest 1 month payslip uli. And then COEC. Siyempre ensure nila na nagtatrabaho ka pa rin, no? Doon ka pa rin nagtatrabaho sa company. And kung kailangan mag-update, halimbawa lumipat ka ng company, pero ensure nyo na pag lumipat ng company, dapat ganun pa rin po yung income na nare-receive ninyo. And then pag kailangan pa pong magpasa ng ID, i-ready nyo po yan kasi may mga IDs po na nag-expired. So pagka nag-request po si developer ng ID na hindi expired, dapat meron po tayong ipe-present. And yung ESAP, siyempre yung pag-ibig contribution. So siyempre siguro din lang natin na kompleto at updated ang mga to para siyempre hindi ma-delay yung pag-construct ng bahay mo. Okay, to summarize, ito yung 5 step na pinag-usapan natin kanina. Step 1, i-review yung Notice to Proceed. So basahin maigi yung ipadadala ni developer para ensure tayo na hindi tayo magkukulang dun sa mga requirements na ipapasa natin. Then step 2, i-prepare lahat ng mga latest documents natin and isa-isa inyong maigi. Then step 3, makipag-coordinate sa agent na pinagawanan nyo ng bahay and magpapasa na kayo ng requirements sa developer. So huwag nyo rin kalimutan na ipasirox lahat ng mga ipapasa nyong requirements para ensure tayo sakali magka-problema, meron pa tayong kopya. Then step 4, antayin lang natin pag wala na talagang kailangan si developer, na-assess na niya yung mga requirements natin, doon na tayo pupunta sa step 5 and then sisimulan na yung construction ng bahay ninyo. Then tip lang, no, pwede kayo makipag-coordinate sa agent nyo with regards to updating, no, kung ano na yung nangyayari dun sa construction ng bahay nyo. And siguraduhin natin na parati din tayo updated sa construction ng bahay natin. So excited ka na ba sa bago mong bahay? Kung may mga tanong ka pa patungkol sa pag-ibig housing loan process, i-comment mo lang dyan sa baba at sasagutin natin lahat yan. Don't forget to like, share, and subscribe dito sa Jobs TV para sa iba pang helpful tips para sa real estate and home ownership. Maraming salamat sa panonood and see you sa next video. Nangyari pag namatay ang house loan